Sa mundo ng boxing, iilan lang ang nagniningning tulad ng bituin at bumagsak ng napakalala tulad ni Edwin Valero, isang prodigy mula sa Venezuela na may mga kamaong parang dinamita. Siya'y isang knockout machine. Walang talo sa ring na naghahatid ng takot sa mga kalaban. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, may nagtatagong kadiliman na sisira sa lahat ng hinawakan niya. Ito ang kwento ng isang alamat ng boxing na gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang kasalanan laban sa kanyang pamilya. Magiging impressed ka ba sa kanyang talento? O madidismaya sa kanyang ginawa? Manatili para malaman. Ipinanganak noong Disyembre 3, 1981 sa mahirap na kalye ng Valencia, Venezuela. Lumaki si Edwin Valero sa kahirapan, pangatlo sa 8 magkakapatid. Mahirap ang buhay at ang batang si Edwin ay madalas napapaloob sa away sa kalye at gulo sa batas. Pero sa edad na 12, natuklasan niya ang boxing, isang paraan para mailabas ang kanyang galit. Sa kanyang amateur record na 86 na panalo at 6 na talo, 57 sa mga ito sa pamamagitan ng knockout. Si Valero ay isang puwersa ng kalikasan. Tinawag siyang freak ng kanyang mga trainer. Isang makina na ginawa para manira, na may lakas na halos hindi natural para sa kanyang 5 talampakan at 6 na pulgada na katawan. Naging profesional si Valero noong 2002 at ang kanyang karera ay parang pagsabog. Nanalo siya sa kanyang unang 18 laban sa pamamagitan ng first round knockout na nagtakda ng world record na nagpagulat sa mundo ng boxing. Ang kanyang walang humpay, high pressure na estilo ay nagbigay sa kanya ng palayaw na dinamita, dynamite. Noong 2006, hinamig niya si Vicente Mosquera para sa WBA Super Featherweight title. Matigas si Mosquera at napabagsak pa nga si Valero sa ikatlong round, ang tanging pagkakataon na nadapa siya. Pero ang stamina at lakas ni Valero ang nanaig na pinatigil si Mosquera sa ika-10 round para makuha ang titulo. Siya ay 24 na taong gulang, isang 2-division champion noong 2009 na may perpektong 27-0 record, lahat sa pamamagitan ng knockout, ang tanging WBC champion na nakamit ito. Si Valero ay isang bayani sa Venezuela, simbolo ng tapang at karangalan. Nakipag-sparring siya sa mga alamat tulad ni Manny Pacquiao at nabali pa ang ilong ni Eric Morales sa isang sesyon na naging usap-usapan sa mundo ng boxing. Nakita ng mga promoter tulad ni na Oscar De La Hoya at Bob Arum ang potensyal niya bilang superstar. Pero may anino sa pag-akyat ni Valero. Isang aksidente sa motorsiklo noong 2001 ang nag-iwan sa kanya ng basag na bungo at cerebral hemorrhage. Isang brain injury na nagpabawal sa kanya na lumaban sa US sa loob ng maraming taon. Lumaban siya sa Japan, Latin America at kalaunan sa Texas. Pero ang injury ay nagdulot ng tanong, isang ticking time bomb ba ang kanyang utak? Sa labas ng ring, unti-unting gumuho ang buhay ni Valero. Nahirapan siya sa addiction sa cocaine at alak at naging pabago-bago ang kanyang pag-uugali. Noong Setyembre 2009, inaresto siya dahil sa umano'y pananakit sa kanyang ina at kapatid kahit itinanggi niya ito. Ang kanyang asawa, si Jennifer Carolina Vieira, 24, ay tahimik na nagdurusa. Noong Marso 2010, na-ospital si Jennifer dahil sa butas na baga at sirang tadyang. Mga pinsalang sinabi niyang dulot ng pagkahulog. Inaresto si Valero pero pinalaya pagkatapos ng 9 na araw sa isang psychiatric hospital. Ang kanyang pamilya, na umano'y natatakot sa kanyang koneksyon kay Pangulong Hugo Chavez, ay nanahimik. Ang suporta ni Chavez at ang tato ni Valero ng Pangulo ay nagbigay sa kanya ng kalamangan na nagdulot ng mga akusasyon na nakaiwas siya sa hustisya. Noong Abril 18, 2010, nakita ng mundo ang tunay na epekto ng mga demonyo ni Valero. Sa isang hotel room sa Valencia, Venezuela, natagpuan ng pulisya ang katawan ni Jennifer na sinaksak ng 3 beses. Si Valero, na nasa impluwensya ng droga at alak, ay umamin sa security ng hotel na siya ang pumatay. Pero kalaunan, sinabi niya sa pulisya at pamilya ang isang kakaibang kwento.
na sinasabing hinabol sila ng mga kriminal. Ang ebidensya ay tumuturo kay Valero. Inaresto siya. Iniwan ang kanilang 2 anak, isang 8 taong gulang na lalaki at 5 taong gulang na babae, nakasama ng kanilang lola. Kinabukasan, Abril 19, natagpuan si Valero na patay sa kanyang selda. Nagbigti gamit ang kanyang sweatpants at umano'y hawak ang larawan ng kanyang pamilya sa kanyang ngipin. Nagluksa ang Venezuela para sa kanilang bumagsak na bayani, pero ang trahedya ay nag-iwan ng mapait na lasa. Inihayag ng biyenan ni Valero na siya'y adik sa cocaine mula pa sa kanyang kabataan na lalong naging marahas. Sinabi ng tiyuhin ni Jennifer na pinilit ni Valero ang asawa na magdroga sa ilalim ng banta ng kamatayan. May mga nag-isip ng mga teorya ng konspirasyon. Gusto ba siyang patahimikin ng mga autoridad? Pinlano ba ang kanyang pagpapakamatay? Pero ang katotohanan ay mas simple at mas malungkot. Isang lalaking nilamon ng adiksyon, sakit sa isip, at karahasan na posibleng pinalala ng kanyang brain injury ang sumira sa kanyang pamilya at sarili. Ang kwento ni Edwin Valero ay isang paradox. Sa ring, siya ay isang alamat, isang 27 zero knockout king na maaaring naging isa sa mga pinakadakila. Sa labas nito, siya ay isang trahedya, isang lalaking ang mga demonyo ay humantong sa isang hindi mapapatawad na gawa. Ang kanyang asawa, si Jennifer, ay hindi deserved and karumaldumal na sinapit. Ang kanilang mga anak ay nawalan ng parehong magulang sa isang katapusan ng linggo. Hindi kayang burahin ng boxing ang sakit na iniwan nito. Pero pinipilit tayo nitong magtanong, paano natin ihihiwalay ang talento ng isang manlalaban sa kanyang mga aksyon? At ano kaya ang nangyari kung nakatanggap ng tulong si Valero? Ano ang iyong opinyon? Kaya mo bang humanga sa talento ni Valero habang kinokondena ang kanyang mga ginawa? I-share ang iyong saloobin sa comments sa ibaba at sabihin sa amin kung gusto mo ng maraming kwento tulad nito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas maraming documentaries na tumatalakay sa mga pinaka-wild na kwento sa sports. Hanggang sa susunod, manatiling mausisa.